Paramdaman mo naman yung parang sumisingaw. Hindi, tinitingnan ko yung ano. Yan, okay na? Makikita yung... Hindi makikita. Dito mo kasi, ganyan mo kasi. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Yung hindi nakikita yun doon. Ayan, dumanyan ka. Ayan. Oh. Yan lang. Huwag mo igalaw. Huwag mo igalaw. Yan, oh. Naririnig kang ano? Taas ng ganyan ng konti. So ako nilalagyan ko lang ng tape kasi may mga ganito na natatanggal. Do hindi ito natatanggal pero para sa safety purposes ng aking anak at saka ng mga pinagagawin. Dahan-dahan lang, i-roll mo lang. Ito yung sa kanyang left side, ha? Yuckness overload. Ew! Kadire! Yuckness! Earl. Ang dumi. Kadire. Diri ka talaga. Kailan ba? More than 1 month na din kasi nga siya. Yun nga lagi ko sinasabing, hindi kami every 2 weeks or naglilinis. 1 month or more than a month. So, ito yung kanyang left side. Yuckness overload. Ganon, ganon. Equivalent niya is more than a sessions, no? Kaya, pinag-iisipan ko pa, since meron na nga pong aesthetic room, why not? At the same time, pwede pa din naman akong pumunta sa kanilang mga bahay-bahay. At, ayun, ako naman ay affordable lang talagang maningil. So, itong ginagawa ko kay Ellie nga ay ear candle. Ibabalik ko to, no? Sa mga nagtatanong, yes. At the same time, magpe-facial kasi tignan nyo naman ho ang mukha niya, oh. Oh, may mga tigya-tigyawat na naman tong batang to ngayon. Kapag siya ay nai-stress, ganyan po talaga yung nangyayari sa kanya. At nito mga nakaraan ay talagang hindi ko rin nagugustuhan. Kaya, syempre, kalma-kalma lang muna. Yan, malayo pa. Sabi niya, malapit na, malapit na. Bakit? Mainit na ba? Hindi. Nararamdaman mo naman yun na mainit pa kasi ito ay may line. Meron siyang specific line na pwede na natin tanggalin. Tapos, papakita din namin sa inyo kung gaano kadumi yung tenga niya. Because kami, typically, 2 times a month or once a month lang talaga kami naglilinis ng tenga. Kasi hindi din healthy na palagi kang nagkukutkot ng tenga, no? So, yun yung advice ng aking kaibigan na, doktor, hindi siya yung sabihin mo na, kasi ang tenga matagal naman din talaga siya na maka-accumulate ng dirt doon sa loob. So, sa amin, ako talaga 2 weeks or 1 month, sinasabay namin yan doon sa aming facial. So, ako bihirang, kasi dati ako halos linggo-linggo kasi talaga yung mukha kong daming butas-butas na pinagdaanan ng tigyawat. Pero nung kuminis na, umayos na, once a month, minsan kapag syempre, sa ganito nga ako nagtatrabaho, minsan tinatamad ka na, no? Kasi nga wala ka naman masyadong lilinisin sa skin mo, sa face mo. Minsan 1 month, 2 months. Basta makakita ako ng mga accumulated na blackheads na talagang visible na at or kaya touchable na yon, dun lang ako naglilinis. Pero yung sabihin mo na weekly, hindi. Even sa, medyo addict lang talaga ako sa laser. Aminado naman ako dun. Hindi ako magpapaka-plastic para, pagdating sa laser, that's my favorite. At the same time, skin resurfacing because yun na lang talaga yung maintenance ko dun sa skin ko. And then diamond peel is 2 times a month or more than pa doon. No? So, excuse muna at ito na, malapit na ngayon kay Ellie. So, yan guys. Ang kanya namang right side, So, yun nga. Ito yung aming
nakuha kanina doon sa kanyang ew. Teka lang guys. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung filter ha. Tapos yung mga nakikita nyo parang yellow na parang sulfur is yung mga dry na nakuha. Tsaka yung mga nakadikit. Ngayon, ito parang ito yung pinaka-dirt ng skin niya na vacuum. Ay, skin ng ng kanyang ears. Yuckness, ew. So, kasi nga, hindi kami talaga every 2 weeks or every month naglilinis ng tenga. Minsan, 3 weeks, minsan 1 week, minsan 3 weeks, minsan 1 month or 1 month and 1 week, yan, mga ganun. Kasi hindi pa, ako ang palatandaan ko palagi ganito. Hanggat pag tinignan ko yung tenga ni Ellie na hindi pa nakalabas yung parang may dirt or yung wax, yung earwax, hindi ko siya nililinisan ng tenga. Even sa akin, pagka nilagay ko yung aking kamay dito, na wala akong nakikitang nasama dun sa finger ko, hindi ko siya nililinisan. Ibig sabihin kasi nun, syempre nasa skin din po ako, no? Yung tenga natin is may part din po siya talaga ng skin. Ibig sabihin, hindi pa ganun karami. Okay? Merong mga tao na talaga pong matigas yung kanilang mga earwax or yung mga tutuli. Meron din naman na kagaya namin. So sa akin, sa side ni daddy ko, si daddy, pagka nagkaroon siya ng parang mga dumi sa tenga, hindi po matigas. Basa lang po. So parang sipon yun, no? Nagkaroon ng ear infection na ganun si daddy due to meron din siyang vitiligo. Pero dun sa side ng mother ko, yun naman yung nakuha ng kuya ko. Na kapag merong dumi yung tenga nila, ang tigas, na ang hirap. So para sa amin, para sa akin, no, nasa medical ako, pareho siyang merong advantage and disadvantages. Ang advantage nung sa side ni daddy na yung mga tao na malambot yung kanilang mga earwax or yung parang mga watery, madali pong linisin. Pero, masakit sa ulo. No? Kasi, the more na waxy yan, or yung parang watery yan, mas nabubuhay or breeding ground po talaga siya ng bacteria na pwede maging cause ng infection. In the other way din naman po, dun sa matigas, minsan po, nakakapanghina talaga ng tenga or ng pandinig, So, dati, meron akong experience na wala kaming pambili ng ganito. Tapos, ang ginawa ko lang paper. Nung nilagay ko sa ears ni nung kapatid ko, no, talagang kasing laki siya ng buto ng sampalok. So, yung kanyang tutuli ay kasing laki na at tigas na ng buto ng sampalok. That's why yung sinasabi nila na hindi totoo yung air candle, yung mga ganito. Kasi daw parang nanggagaling lang daw siya doon sa mga filter na ganito. Pwede ninyong itry, pero medyo risky yun, yung paper. Pero ito kasi, kaya siya may filter para sigurado na hindi masasaktan yung ating sarili at the same time yung ating mga patient, May pagmamanahan ko. Hindi kasi talaga naman pagdating din naman po kasi talaga sa ganito, talagang tinuturo ko sa kanya na anak ganito, ganyan. Dapat maayos ka sa skin mo, ganyan. Kasi po talagang hindi po biro kapag ang nagkaroon ng problema sa atin ay ang balat natin, Especially kapag yung ENT nga po, which is yung ears, eyes, throat, and mouth po, Kasi head na po yan eh. So, dito, si Ellie ay aking ini-ear candle. And then, mamaya makikita rin po ninyo kasi parang magpapa-laser ka ba? Hindi na siguro. Magpapa-laser ka? Hmm. Laser? Hindi na pala. Hindi. Okay. Sige. So, hindi na daw siya magpapa-laser. So, facial na lang, diamond peel. Ganun na lang. Sige. Hindi siya kasi pwedeng magsalita dahil nga, tawag dito, gagalaw yung So, okay na. Nandun na tayo sa point na Huwag mo papatayin muna, ha? Teka lang, ako na papatay.
So, ito. Pinatay ko lang. Tapos, bukod dun sa safety, meron pa akong isang technique na ginagawa for safety din. At para syempre, ako naman hindi ako madamot sa impormasyon pagdating sa pagtuturo. Meron pong mga ganito na ito ay natatanggal. So, yun ang nakakatakot kasi pwede pong maiwan doon sa loob nung tenga ng ating patient. So, ginagawa ko, nilalagyan ko nito. Pero ito naman, matibay ito. Tignan nyo. Ayaw matanggal. Yan, kailangan ko siyang pilitin. So, ayan siya, no? Pinakita ko lang, kaya ako tinanggal. So, ayan. Teka lang, ha? So, ito. Ay, tatakpan yung pogi ng anak ko, sorry. Yeah! Ano yan? Yikes! Patingin. Yakness overload pa rin, syempre. Ayan. Wala ka. Ayan po. No? So, pakita natin. Yung iba kasi nakikurious dito. So, yung una din naman, nakurious din naman ako. Pero hindi kasi ako... Yeah. Ako kasi yung tipo ng tao, once na makita ko na, natutuhan ko na, hindi mo na ako makikurious dyan. Ayan. Eto ho yun. Hugas na lang ako ng kamay. Ayan, medyo malambot lang. Ay, ayan na. Ano ba? Hindi kita. Ayan. Ayan ho yung earwax ng bata. Pati even tong mga nakadikit dito na to. Ha? O, ito yung earwax mo, boy. Yak siya, no? So, kunin natin yung isa. Ito naman, mas madumi yung kanyang, tawag dito. Ito yung isa. Yung nalaglag pa yung isa. Nalaglag eh, wait lang. Yakness overload tayo dito, Ang gross lagi ng mga vlogs ko. Kasing gross ng ugali ko. Minado ako dun kapag sinisimulan ako, nagmamaldita ako. Ayan. Tada! So, ayan po, no? Teka lang. At okay na yan. At nakaka-gross na. Baka nandidiri na kayo. Finish ko na. Finish mo na. Ayan. Hiyang-hiya naman ako sa anak ko, kaya kailangan bago yung kanya. Ganyan ka-arte ang nanay mo. Tingnan. Kasi may mga nakikita na naman ako sa kanya, mga pangilan-ngilan na tigyawat dito. Because na-allergy na naman siya. So, ewan ko, kasi ako hindi naman kasi talaga literal na makinis yung, yung skin ko dati. Marami rin akong, nung nagsisimula ako sa derma, talagang marami rin akong yung, tawag dito, acne marks. So, napunta lang ako sa derma, kaya naayos yung mukha ko. Pero kung hindi, butas-butas din talaga yung mukha ko. Pero hindi naman ako totaling tigyawatin. Meron lang akong mga re-infection kasi na nangyari. Pag sinabi kong re-infection, halimbawa ito yung tigyawat. Pag nagkaroon ulit kayo ng tigyawat, dito ulit. So, syempre, dahil biniyayaan ako ng gwapong anak, at pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon, ingatan na yung skin. At saka si Ellie kasi ay lumaki talaga siya sa clinic, no? Kaya yung mga ninang niya na doktor is talagang, talagang tawag dito. Sinasabi, ingatan mo yung skin ni Ellie kasi sayang ang pogi-pogi. Oh. So, okay. Sige lang, relax ko lang. Mahina lang yung aking dalawang finger, of course. So, from time to time, ang facial po, meron tayong tinatawag na kids facial. So, yung mga ginagamit ko kay Eddie, personal na niya yan, na gamit niya yan. Yan po ay hypoallergenic. Dahil nga, itong isa ay allergy nitong mga nakaraan. Kasi nga, yun nga, nagpagawa po kasi ng bahay. Siyempre, nag-grinder ng mga, tawag dito, yung, anong tawag dito, yung panggawa ng kisame, yung kulay puti, anong tawag doon? Hardiplex. So, syempre, nung una, dito pa, sabi ko, nung pangalawa na, sabi ko, pwede po bang doon na lang sa kabila, doon sa bahay ng tatay namin. Kasi, syempre, di ba, wala na nga po si daddy. So, pwede na doon. Kaya, yan. Typically, sa mga bata, dito yan.
No, dito sila nagkakaroon ng tigyawat sa nose o kaya naman sa noo. So si Ellie, ito yung kanya. No, ayoko nang nakikitang merong tigyawat yung aking anak. Dahil nga iba na din talaga yung mga bakterya ngayon. So, kailangan ay masigurado ko din na safe yung aking Junakis. Basahin lang natin ng konti. And brush. Ay! Teka lang. Pikit lang, pikit lang. Pikit ka lang. Close mo lang yung mouth mo, ha? Just close your mouth. Yan, pinapatay-patay ko kasi. Just close your mouth kasi baka tumama kasi sa eyes mo, ha? Kaya sa paggamit din ng ganito talaga, kailangan control ko din. Pikit ka lang, pikit ka lang. Lalo kung saan siya madalas na nagkaka-acne. Pikit lang. Okay. So, after that, tatanggalin ko na. So, dito ko naman siya lalagay. Ayan, tignan mo yung face. At i-steam natin. So, sa pag-i-steam, meron mga tao na ilalagyan namin yung kanilang mata ng steam kasi meron po yung mga nagpa-LASIK, which is dapat naman talaga kung ayaw nung iba kasi yung may mga, lalo yung mga may eyelashes, yan. So, para hindi na mabasa, open na natin yung ating steamer. Habang naka-open naman na yung steamer talaga, no. Yan, narinig. Nag-init na, nainitan na kasi yung ano. So, kung maliit lang yung lagayan ko. Tingnan mo, oy, pasimula-simula. Huwag mo kasing kutkutin ng kutkutin. Pagka madumi yung kamay mo, hahawak mo kagad sa mukha mo. Kaya nga kita, magdala ko ng sarili mo sabon sa school, ha? Tindihan mo? Dadaling kayo maliliit. Tapos, ilagay mo sa isang maliit na lalagyan. Pagkatapos, umistop ka na. Hindi yung dumi-dumi ko saan kayo humahawak dun, eh. Darkness over yun. Mami, I love you. Intindihin mo yung sinasabi ko, ha? Intindihin mo yung sinasabi ko. Yung kung saan na naman nakahawak, madudumihan yung mukha mo, maaanuhan ka. Pag nagkatigyawat ka ng napakarami, sinasabi ko sa'yo, Ellie, masisira yung skin mo. Gusto mo maging, bukbuk yung mukha mo? Ayaw. Butas-butas face, yun, gano'n. Pagka hindi ka nag-asikaso at nag-ayos ng skin mo, darating yung oras, sasabihin sa'yo, butas-butas yung mukha. Naririnig mo naman yung mga reklamo ng mga patient kapag nagpapaayos sila ng mukha, di ba? Kaya ayusin mo rin. Hindi lang, konti lang yan. Init. Ganun talaga. Huwag ka kasing kumurap kasi the more na kumukurap ka. Hawakan mo to. Hawakan mo yan, ganyan lang. Yan. Hawakan mo nang maayos yung katawan ng cellphone. Hawakan mo nang maayos yan. Yan. Di natatakpan yung maayos yung mata. Hawakan mo kasi nang maayos yung cellphone. Kasi hindi mo hinahawakan ng maayos yung cellphone, anak.
Harap ka dito sa kaliwa, oh. Harap dito. Ayan. Aray. Yung purpose naman ng steam, saglit lang yan kasi wala naman na masyadong sili. Tama lang na ma-open yung kanyang pores. Sige, buksan mo na. Tama lang na open yung kanyang pores. Pagkatapos ay na. Hindi, tingnan ka lang. Yung mula yung itsura mo sa cellphone habang gaantay ka dito. So, may magnifying glass naman ako para makita ko yung skin ng aking anak. So, this is the advantage kapag may magnifying glass yung yan o ganyan. Kitang-kita nyo yung butas ng mukha ng kitang-kita nyo yung butas ng mukha ng pasyente. Hawakin nyo ganyan, ha? At syempre, hindi ko siya i-treat. Ang gagawin ko ay meron akong diamond pin. Hindi ko na rin siya i-vacuum because hindi naman kailangan. Dahil wala naman siyang mga sebum sa skin niya. Ang kailangan lang yung mga dirt ng skin matanggal. Akin na yan. Akin na yan. Ito. So, yung tip din na ito is more on pang personal na gamit namin. So, iba yung ginagamit namin sa patient. Iba din yung ginagamit namin sa amin. No? Kagaya na ito sa area na to ni Ellie. Kaya kakamot ng kamot, kagagawa nito. Ganyan lang yung posisyon ng camera. Para nakikita yung mukha mo. Hindi ako kailangan makita. Dahil normal na trabaho ko na to. Yung ginagawa sa'yo ang dapat na makikita. So, yan po. Wala naman siyang problema dito. Pero, dahil may mga namatay na yung ating may timer kasi yung aking tawag dito machine. So, madali ko na kaya din talaga ako, hindi ako na sa oras kasi may timer yung machine ko. Alam ko kung anong oras na. Lalo pagdating po sa anesthesia, hindi na ako nagta-timer sa alarm ng cellphone, sa machine po. Once na tapos ko nang ilagay yung anesthesia, bubuksan ko na yung machine. And then, may mga may mga time yan. Kung anong oras din yung pwede na mag-go yung anesthesia or okay na yung anesthesia po natin. Lalo pagkadating sa warts removal. Eh di pwede wag mong igalaw yung cellphone. Pwede? Tinuturo ko naman sa iyo kung ano na itsura ng kung saan ang posisyon ng cellphone, ha? Nagagalaw mo, Ellie, nagagalaw mo. Gagalaw mo kasi yung phone. So, pwede ko nang tanggalin yung Alam mo, bakit ka nasasaktan dito? Ang dry-dry ng noo mo. Tignan mo nga, pulang-pula ka agad, Kasi, kung saan-saan ka yata dyan sa kamay mo na yan. Kanina nakita kita Huwag kamot ng kamot sa nose. So, tignan mo, ang daming palabas na tigyawat sa mo. Isa, dalawa, Ang lalaki na niya, para sa edad mo. Hindi, actually, OA lang ako. Pero ayoko kasi nakakakita ng ng tawag dyan. Yan yung sa ilong mo,
Tapos, meron din syempre na para dito sa ano, lapit mo, yan. Tignan mo yung tsura mo sa cellphone. Sige, yan. Yung kanya kasi, ang problema ni Ellie is yung maitim na eye bag. So, hindi niya sa akin nakuha yan. Kasi ako, kahit puyat ako, hindi nag-iitim yung aking eye bag. Never akong nangitiman ng eye bag. So, pagdating dito sa area na to, dahil nga po malaki yung isa, kailangan, ang tip niya is ganito. So, magkaiba yung personal use namin ng mga tip doon sa mga patient. Iba din yung sa ano ko, sa kuya ko, tsaka dun sa ate ko. Meron may bakmam. So, ayan. Dito, magaan na lang yan kasi ang problema din kay Ellie kasi is masyado siyang balbon. Kaya, mas nasasaktan yung mga balbon. Alam nyo kung bakit? Kasi, may mga pagkakataon na nahihila yung kanilang mga balahibo. So, ayan. Since tapos na yan, huwag mo munang iaano yung camera, ha? Since tapos naman na yan, maglalagay na tayo sa kanya ng mask. So, syempre, pag mask ang pinag-uusapan, no other than gold mask yung nilalagay ko. Wait lang. Tanggalin na natin yan. Saglit lang, ha? Iganyan mo yung camera. Hoy. So, okay. Ayan, di ba? Nakaganyan na. So, titimplahan ko na siya ngayon ng kanyang mask. Ay, hindi pala ito. So, nasan ba yung isang mask kasi? Ay, ito ata. Taas mo kasi yan para makita mo yung mukha mo. Parang diba? Kasi hindi ka naman na nakapikit. Wala naman ng steamer eh. Diba? So, ako, lagi kong nilalagay kay Ellie is yung gold mask. Talagang ever since talaga gold mask yung aking nilalagay sa kanya. Teka lang. Dagdag lang. Yan. Okay. Bakit nakapikit ka? Hindi mo kailangan pumikit. Mas na tayo. Hindi naman yung tutulo. Close your mouth. Huwag mong i-open, ha. Pwedeng open yung eyes, pero yung mouth lang ang close. Ayan. Dahil maitim yung eyes niya, no, yung under eye ni Ellie, yung kanyang
tinatawag na eye bag. Ba't ba tinawag na eye bag yan? Under eye po ang tawag dyan. Under siya ng periorbital area. Eh, syempre, yung iba kasi ay eye bag na yung tawag dyan. Dark eye circle, yan yung mga tamang terminology namin dyan. Ayan, ako, okay lang na nilalagyan ko din yung kanyang upper because hindi naman tutulo yan. Kasi yun yung pinaka-concern eh. So, kailangan yan yung na-diamond peel, yan yung nalinisan. Okay na yan. Di ba? So, ayan yung dapat na ayos. Okay, patay mo muna yan. Tapos, mamaya mag-live ka na lang ulit. Hindi yan mainit. Infuse ko yung serum. Pinapatayo. Hindi. Pinapapasok dun sa skin mo yung pigit. Yung serum. I don't like this smell talaga. Wait lang ha. Tapos, hindi naman ako nag-pre kay Ellie. Dahil dito nga siya sa ilong maraming ayan halos lahat yata ng butas sa ilong mo may palabas na tigyawat. Gusto mong putaktihin ka ng tigyawat? Ayoko. Sabi ko sa'yo, anak, hindi ako nag-iinarte. Pero alam ko kung ano yung risk ng marami kang tigyawat sa ilong dito. Ito yung tinatawag na triangle of death. Napakadelikado kung magkaroon ng tigyawat dyan sa area na yan kasi diretso ang infection sa utak. At the same time, napakamahal din siyempre magpagawa ng ganito. Yung iba, mura yung service, pero ano yung quality ng service? Kaya ako talagang akin, kaya kong ibigay ng libre kung tutusin kasi nga po, mini-ministeryo. Pero syempre, when it comes to service, talagang kailangan, magbibigay ka talaga ng quality service. Syempre, ayoko rin naman ng napapaganda, napapakinis ko yung mukha ng ibang tao, yung anak ko hindi. Diba? So, nakapokus ako dito sa my nose, no? Kasi pag ito, yung mga ganito kaliliit ay hindi natin inagapan, napakadelikado po na ito. Hindi naman sa OA ako, pero totoo po yun. Proven yun sa medical, no? So, ako ay nagmamaster ng aesthetic medicine. Pagdating po sa ganito, yan po ay hindi pwedeng baliwalain. Lalo itong ganito karami. Pag ito, napabayaan lang to ng 2 araw or 3, severe kagad ang kalalabasan nito. Naalala mo yung classmate mo nung nagkaroon ng recognition na na ang dami niyang tigyawat, sobrang lalaki. Grabe. Tapos fake ma. Tapos ang ginastos raw ho ng kanilang, nung magulang niya is nasa 5,000 na. Because syempre, pedya yun eh. Bukod pa dun yung mga gamot nun. Ako naman, hindi ko naman kailangan kasi nga alam ko na din naman yung mga Kaya lang kasi, si Ellie ay meron G6PD. So, hindi po siya pwede dun sa mga basta-basta gamot na lang. Kaya, isa din yun sa aking mga pinag-aralan. So, bakit ko ba antayin na dumating dun sa point na ganun kung kaya ko naman agapan? Again,
Prevention is always better than cure. So, ito, buti natuyo ka agad ito. Kung hindi, i-injikan ko yan. Okay na po, done na yung ano ni Ellie, kanyang, tawag dito, okay na, patay mo na, kanyang